estudyante ng University of the Philippines, hudyat ng Pasko ang nakagawiang Lantern Parade. At ngayong taon, bumida sa parada ang mga tatak ng kulturang Pilipino. Live mula sa UP Campus sa Diliman, Quezon City, may report si Joseph Morong. Joseph! Jessica, Merry Christmas at Paskong-Pasko na nga tayo dito sa UP Diliman dahil nga sa pagsisimula ng Lantern Parade at tampok nga dito yung mga iba't ibang ng ating kulturang Pilipino. At ang tema ngayong taon ay ang pasundayag o selebrasyon sa wikang Cebuano. Nakikita nyo ngayon ay galing sa grupong Stand UP at ilan lamang yan sa mga pumipila para magpasiklab ng kanilang mga float ngayong taon. Maligayang Pasko mula sa UP! Kulang ang Pasko kung hindi mo masasaksihan ng Lantern Parade ng University of the Philippines. Ang makulay na tradisyon ng parada ng iba't ibang mga floats mula sa iba't ibang kolehiyo. Ang mga float ng College of Fine Arts, interpretasyon ng mga Pinoy folk songs tulad ng Para-Parang Bukid. This lantern is pandango sa ilaw kasi this year, the Lantern Parade's theme is Philippine folk songs. Yun nga po, pinapakita dyan yung sa bawat song, ina-interpret po siya. Ang mga estudyante, game na game naman sa kanilang mga costume. Ang defending champion na first place winner ng isang taon, ang College of Arts and Letters. Susubukang makuha ulit ang premyo. Fiesta ang kanilang tema. May batang umaakit sa Palusebo at mawawala ba dyan ang mga kakanin? At kulturang Pinoy ang aming pinapakita. Kung mapapansin ninyo, hindi kami gumasos dyan ng malaki dahil pinag-ambag-ambagan ng mga estudyante namin, ng mga teachers namin, ang mga lumang mga papel. Lantern Parade ang tawag dito sa taon ng tradisyon ng UP dahil nagsimula ito dekada-dekada na nakalipas sa pagdadala ng gasera. Pero ngayon, siyempre iba ang mukha na nito at iba na ang forma. Kakikita nyo naman sa aking likuran na mga float na yung mga nakikita nating ipinaparada dito. Kaya nga sabi ni Professor Peregrino, hindi na lamang literal na parol ang ipinaparada ngayon. Ang mga parol ay nagbibigay sa atin ng gabay at kung mapapansin ninyo, hindi na sa simpleng star na totoo, kundi mga larawan at mga imahen na punong-puno ng mga pagpapakahulugan na may kinalaman sa ating kultura. Pagandaan siyempre ang mga college sa kanilang mga float. Hindi papahuli ang College of Engineering. Ang College of Human Kinetics may bit-bit na sariling oble o oblation. Roll out. Okay. Ang College of Mass Communications, kahit Paskong-Pasko ang mood, hindi naman nalimutang magpahayag ng mga napapanahong panawagan. Ang Vargas Museum may bonus namang bit-bit, libreng concert ni Joey Ayala. Karaniwang tao sa kanya tatakbo, kapag-tama sa isang mundo. At ang mga sikat na artist on the spot ang ginawang mural painting. 1922 pa ang tradisyong ito at simula noon hanggang ngayon, bit-bit nito ang mensaheng para sa Kapaskuhan. Pagkatapos ng anumang unos, kasunod nito ang liwanag. Jessica, ramdam na nga ang diwa ng Pasko dito, lalo pat para sa mga estudyante ay last day ng kanilang semestre ngayong araw at pwede na sila makapagpahinga. Punong-puno itong dito sa may Quezon Hall dito sa UP Diliman at yung mga kababayan natin na mga malapit lang dito sa UP ay maaari nyo pang abutan itong Lantern Parade at maya-maya ay magkakaroon tayo ng fireworks display at inaabangan pa rin natin yung mga float galing naman sa College of Fine Arts. Jessica? Joseph, ano bang labanan ngayon? Relevance o yung pagandahan at yung pinakamasaya? Alam mo, iba't ibang factors yan, pero bilang UP, naghahanap din sila siguro nung mga kabuluhan. Yung sa College of Mass Communication, if I can annotate kanina, no, ay ang feature nila doon isang parang wall or isang screen na tampok yung mga parang eksena ng sa mga panawagan tungkol sa Bagyong Ruby, mga naranasan natin na mga kalamidad. So, syempre, hindi rin naman matatawaran yung form, yung sa College of Engineering ay syempre, hindi na taon-taon ganyan yan na parang may robotics yung kanilang float. So, mahirap yung magiging trabaho nitong ating mga mahurado ngayong taon. Jessica?
Ganyang hindi pa ina-announce kung sino ang winner kasi nagpo-perform pa lang. Joseph, ano? Ikaw na lang tatanungin ko, alin pinaka nagustuhan mo? Ma'am, bilang galing tayo sa Mascom. Talaga? Hindi nga. Maganda yun sa College of Engineering. Sumuko. O yung isang college mo, yung Fine Arts, laging strong ang showing yan eh. Yes, ma'am. Ito, nakapila na nga sila. Nakita nila doon sa ating AV yung parts nun, yung iba't ibang interpretation ng folk songs. At pagkatapos itong isa na lang, ay ito na pala, kasunod na itong College of Fine Arts at nakapila na itong mga float nila. Ayan, arts na yung nakikita nyo. So, hindi talagang no holds barred ang College of Fine Arts. Talagang nagpakisiklab sila ngayong taon. At mga bata makaka-relate kasi yung mga folk songs na malamang kinakanta sa kanila ng kanilang mga magulang ay it comes alive tonight dito sa Lantern Parade sa UP. Jessica. Well, good luck sa lahat ng mga departamento at kalahok sa UP Lantern Parade, lalo na syempre dun sa aming pambato ni Joseph, ang College of Mass Communication. At sa inyong lahat, maraming salamat sa iyo, Joseph Morong.